Hello mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat dyan. So, kumusta na po kayo mga kababayan, no? So, ngayong araw po mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa tindahan namin. So, ngayong araw din po mga kababayan ay ibibigay na po natin yung bigas na pinapabigay po ni Ma'am Tess sa mga tiyahin ko. At syempre mga kababayan, no, bibisitahin po natin sila doon sa kanilang bahay. So, maghahanap tayo ng bata na magdala ng bigas. Ay, nandito pala si Jeric mga kababayan, no? Sa isa sa mabibigyan natin ng bigas na sila. So, pupuntahan po natin sila sa kanilang bahay ngayon para interviewin natin sila. No? So, maraming salamat sa iyo, Ma'am Tess, sa tulong niyo po sa mga tiyahin ko. So, napakalaking bagay na po ito para sa kanila dahil sobrang hirap po kasi ng kalagayan nila dito sa bundok. So, ayan mga kababayan, no? Puntahan na po natin sila. So, natoya ka. So, siya pala si Nato mga kababayan, no? Siya po yung bata mga kababayan na pinost ko po doon sa Facebook account ko po na napakasipag po na bata na nangangahoy para lang po may pangbaon po siya sa paaralan. So, kahit gabi na po mga kababayan ay hinatiran po niya ako ng kahoy dito sa bahay para po kinabukasan meron po siyang baon. Kaya binigyan ko po siya dito ng 100 pesos. So, yung mama po niya mga kababayan, siya po yung pinapabigyan po ni Ma'am Tess ng bigas na isang sako. So, byuda din po yung tiyahin ko na yun mga kababayan, no? Namatay po yung asawa niya noong February 26. So, pinapunta ko po siya dito mga kababayan dahil pinapadala ko po sa kanya yung bigas. So, halos hindi po makapaniwala yung bata mga kababayan na meron pong ibibigay si Ma'am Tess sa kanilang bigas. So, malaking tulong na po ito para sa kanila mga kababayan. Pang konsumo po nila dahil sa sobrang hirap po mga kababayan ay napakahirap po makabili ng bigas dito dahil napakamahal na po ng bigas dito sa amin. So, itong isang lalaki na to mga kababayan, siya po si Jeric. So, anak din po siya ng tiyahin ko na si Lolita. So, isa din po siya sa pinapabigyan ni Ma'am Tess kaya pinadala ko na po yung bigas. So, ayun na po si Nato mga kababayan, no? Papunta na po siya sa kanyang mama. So, malapit lang po yung bahay namin sa kanilang bahay. So, napakalakas po ng bata. So, ayan mga kababayan na, nandito na po tayo sa bahay ng tiyahin ko. Tuwang-tuwa po siya dahil hindi po niya inaasahan na may bigas po na pinapabigay po ni Ma'am Tess sa kanila. So, yung anak po nila na si Nato mga kababayan, ito si Nato ay nakaka-proud po siya mga kababayan, no? Dahil hindi po siya katulad ng ibang mga bata na nakatambay lang po sa bahay. Tapos ito si Nato, ano po siya mga kababayan, no? Nangangahoy. Para po meron lang po siyang pambaon sa kanyang pag-aaral. Dahil yung mama po niya mga kababayan ay hindi na po siya malakas magtrabaho po doon sa sakahan. Kaya lang po, minsan kapag nanghornal po yung mama niya sa akin, minsan pinipilit na lang po niya yung katawan niya dahil mahina na po siya mga kababayan. No? So, yung nakayelo po ng t-shirt, anak din po siya ng tiyahin ko. Tapos yung mga bata dyan ay apo po siya ng tiyahin ko. So, baka nagtaka kayo mga kababayan, no, kung bakit ako naka-voice over dito. So, yung cellphone ko po kasi mga kababayan ay naka-mute po. Kaya hindi ko po nabantayan na wala po palang boses itong yung vlog ko mga kababayan. Kaya pasensyahan nyo na po. So, kahit naman po hindi naka-mute tong cellphone ko mga kababayan, kailangan ko pa rin i-explain yung kung ano yung sinasabi ng tiyahin ko dahil hindi po siya marunong mag-Bisaya. So, yung salita lang po talaga niya ay yung salita namin. At nagpapasalamat po ako kay Ma'am Tess mga kababayan dahil
dahil po sa kanya ay marami na po siyang natulungan dito sa lugar namin, yung lalong-lalo na po yung sobrang nahihirapan po sa buhay katulad na lang po sa tiyahin ko na 'to. At ito palang anak niya mga kababayan, kapag nangangahoy po siya dito sa akin, kapag hinatiran niya ako ng kahoy ay, sinasabi niya na kahit pangkape lang daw po sa mama niya kasi, ah gusto po daw magkape yung mama niya kaya lang wala daw po silang pambili kaya kaya minsan binibigyan ko na lang siya ng kape o kaya, pambaon niya po sa paaralan dahil hindi po siya umaasa sa kanyang mama, para lang po meron siyang pambaon. So, nagsisikap po talaga siya mga kababayan 'no, para meron siyang pangbaon sa kanyang pag-aaral. So, si Nato po mga kababayan ay grade 4 student po siya dito sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako mga kababayan dahil po tinahak ko po itong, pagba-vlog po dito sa social media kahit po nababash ako dito. So, nagpapasalamat pa rin po ako mga kababayan dahil, ah sa pamamagitan po ni Ma'am Tess ay nakakatulong na rin po tayo sa iba, lalong-lalo na po sa mga subscribers po natin at sa mga supporters po natin mga kababayan 'no. So, unti-unti na po tayo nakakatulong po sa iba. So, ayun mga kababayan 'no, habang ini-interview ko po dito yung tiyahin ko, sinasabi niya sa akin na nahihirapan daw po siya sa anak niya, sa pag-aaral ng kanyang anak. Dalawa pa po yung pinapaaral niyang anak, parehas po silang lalaki. So, ito po yung bunso niya, ito si Nato. Kaya sabi niya nahihirapan daw po siya magpaaral, dahil daw po ay walang-wala po sila. So, nagpapasalamat din po siya kay Ma'am Tess dahil isa po siya sa nabigyan ng isang sakong bigas. So, sabi niya, maraming salamat daw po kay Ma'am Tess dahil natulungan po siya sa bigas. So, dahil mahal nga po yung bigas dito sa amin, so sobrang laking tulong po 'yan para sa kanila mga kababayan 'no. So, habang nagkukuwentuhan kami dito mga kababayan ay bigla na lang po nagtanong yung pinsan ko kung saan ba daw ako nagba-vlog, sa YouTube ba daw or sa Facebook. Sabi ko po sa kanya na sa YouTube ako pero hindi ko pinopromote yung account ko doon sa Facebook na nagba-vlog ako sa YouTube dahil alam mo naman marami akong basher doon baka makita nyo. So kaya ayun, nagtatawanan na lang po kami. So sabi ng pinsan mo hayaan ko na lang daw dahil hindi naman daw nila alam yung totoo. So kahit pinapakitaan po natin ng maganda po kahit sa harap ng camera pero yung nasasabi pa rin po ng ibang tao ay pangit pa rin po para sa kanila. Kaya ayun, so nagpapasalamat din po ako sa mga pinsan ko dahil nagbibigay po sila ng advice po sa akin. So dito mga kababayan, nagpaalam na po ako sa tiyahin ko na aalis na po ako dahil pupuntahan ko muna yung isa kong tiyahin na pinapabigyan po ni Ma'am Tess na isang sakong bigas. So, ayan mga kababayan, no, pupuntahan ko po yung tiyahin ko na isa dito. So, dito lang po siya nakatira. Ayan. Ayan po yung bahay niya. Yan. Tapos yung isa ko pong tiyahin, ayun yung bahay niya, yung pinuntahan ko ngayon yun. Diyan. So, pupuntahan po natin ngayon dito yung tiyahin ko na isa. Yung kapatid ni Mama. Dito siya nakatira. Ayo. So, nandito na yung bigas. Nauna na. So, ayan mga kababayan, no, nandito na po ako sa tiyahin ko na si Lolita tapos si Jeric. So, isa po ito sa napili ni Ma'am Tess na bibigyan po ng allowance mga kababayan, no. Siya po yung napili na scholar. Unsa man? Kanang desidido kami sila. Ambot lang. Ambot lang. May na. Hindi ko maka... Wala ko kayo balak karon kay trabaho pa ka. Magtrabaho ka? Oo. So dili pa ka mo dawat og katong scholar nga gikuan ni Ma'am Tess kay di mo halos nila. Dili pa karon. Dili pa.
So unsa may kuan ana mo okay ra sa imo ihatag na lang nato sa lain kanang konsonada dyan mo eskwela. Oh, okay. Mo eskwela di ka. Dili pa ka? Hindi pa. Kay Pakaway sa kanang mapahulay man nga inigabot sa sunod panahon kanang kuan manggod ni kanang pag tabang ni Ma'am Tess ba hangtod naman ni sa mahuman kag eskwela kay sayang kayang allowance. Talo ka pa diya. So unsa may kuan nimo kuan na lang sa nato sa lain. ikaw. Ikaw good. Pwede. Pero desidido man ka nga dili sa kami eskwela. Sige. At least nalaman ko na ganon yung desisyon mo. So sabi ni Jeric mga kababayan, so isa ito sa napili ni Ma'am Tess na gawin niyang scholar. Kaya lang hindi mo na daw siya magpatuloy mag-aral dahil magtrabaho muna daw siya. So ilan taon ka na kasi ngayon? 20. 20. So ayan, magtrabaho muna daw siya. So basig makaplano pag eskwela sunod, so ipadayon lang kay sayang manggod. So basin day kuan kanang puhon ug nagyapoy kanang kuan mga nindot nga opportunity maapil gyapon ka sa kuan sa scholar. Kira doon na klase niyo sunod. Do. Kuntot so jima tiwasan nun ando. Or Sige. practice ko si Mark. Sige, okay ra. Sige, ibigay na lang natin sa iba. So okay ra man kanin mo. Okay ra nimo? Ikaw, may panahon ka pa mag-isip. Sabihin mo lang sa akin. Kay sayang. Anto ba sa duman na rason? Unsay uban nga rason nimo nga nung dili ka magpadayon? Koy mo ka. Ano man mo Pamang wala mo ko sa gas malabog. Unsa day course nimo unta? Cream unda. Ha? Cream. Green. Untay ka. Criminology. Criminology. Intrip na kat mga intrip ko agri. So kaya pala mga kababayan. So mag-aral ka kung doon sa iba. Student. Mag-working student ka. Ito pala yung anak ng tiyahin ko mga kababayan, no? So graduate po siya ng ang tanangay rin. Maestro na ko. Teacher. So hindi pa po siya nakapag-board exam. So ayan, so kahit mahirap po yung buhay nila mga kababayan, no, nakapag-graduate po siya ng kanyang anak. So kahit wala pong asawa yung tiyahin ko. So ganyan po sana mga kababayan, no, yung kahit mahirap po ay lumalaban po tayo ng patas. So ayun, may nakapagtapos na po siya ng anak. Tapos ngayon meron din po siyang si Jeric, magtatapos po siya ng grade 12. Tapos meron din isa, grade 11. So malapit na. So ikaw la, unsa may kuan nimo? Unsay kay gipahatdan man ka ni Ma'am Tess og bugas. So unsa may masulti nimo kay Ma'am Tess? Oh, sa kaman deso ka. Baksa, ko usukat. Oy. Sa kaman deso ka, ingat ko. Trabaho amo to uma. Sa kaman deso ka ko di man ko pin. Ko tenan trabaho anan o man mo. Tagbas mo gaud o magagbas. Kana ka. Kan yo magdugmak. Kana ko na pasay gud makay to. Ko atik iskuya so ban lisod skali. Oh. Kana ka. Kung adlay mag-focus ka, isu ko meto. Di ko kada pa ka-oronal ko. Kuha ko mag-eskwela ini. Hindi ko. Sino? Pag impos sa eskwela. Di ka meron isa ang kuya. Ko. Ko na nag-eskwela, sin ko na ko. Tig pakakuha man doon. So sabi ng tiyahin ko mga kababayan, kung hindi na daw mag-aaral si Jeric, so hindi na ba daw siya pwede magtrabaho sa akin yung mga hornal. So sabi ko sa kanya, pwede naman, sabi ko. Kasi magaling daw siya maghagbas, mangguna, ganon. So pwede man, wala man kun ingon niya, dili na pwede. So kita gyapon nga mag-uban ta. So nagpasalamat jud ko ni Ma'am Tess nga naa siya gihatag para sa inyo ha pang konsumo kay kabalo siya nga nagmahal ang bugas. So yun mga kababayan, no, sabi ko sa kanya na nagpapasalamat ako kay Ma'am Tess dahil nauunawaan po niya dito sa bundok dahil sobrang mahal ng bigas. So yung isang sako niyan so umabot po ng tag 1,430 yung isang sako lang 25 kilos. So napakalaking bagay na po iyan para sa amin sa mga tiyahin ko kasi yung hanap buhay po nila manghornal lang kaya ayun binigyan po sila ni Ma'am Tess. So lalong-lalo na po ngayon tag-init po dito sa amin. So natuyo po lahat ng mga gulay namin. Tapos yung mga seedling po namin doon inano namin talaga mga kababayan na maano siya ng tubig para hindi siya mamatay. So si Kanda iya og kwaki man doon ka masugag imuan kat diralom di dumama budget doton ko ay pauyan ko di ay para urong na di trabaho kirad man Pasalamat oray, mamat na to ko ina dugman kwat.
Okay, o may rumah ko. Di doon trabaho mo rin ma. Iwa may magaradok ko. Nagad ang trabaho. So, antak mo, pinamulan kung to, kay, kung, Ako yung madya kasi ahoy, na kay, kung, barag pamulan, no, sunod, doon. dit umano, Doon may kakao may porong na ikaw, napamula, nakapitigan. Bisa ko na kaduma. Lupay ka na niyo. oh, Kasi o, kasi, lupay makarala ko mabot. Marami loob. so, nagpapasalamat po siya mga kababayan, no, dahil, natulungan ko daw po siya na, nasali siya sa, mga blessings. So, napakasipag po kasi ng tiyahin ko mga kababayan, no. So, sabi niya, hindi na daw mag-aaral si Jeric next pasukan. Tapos, hindi pa rin daw po siya hihinto sa paghornal po sa akin para daw po meron siyang income. Namuat ako yung parang hindi mo tumama ka panagat to. Wakulog mo siya sa iyo, ano ko iyo, ang kalim ako. Sa highway. Wait, ako naman. Wait, kami ako. Do, kwaro, do inidoro. Sikat. So, ayan mga kababayan, namoblema siya sa CR niya. Nasa highway na. Nahihiya daw po siya sa CR niya mga kababayan. Ayan, nasa tabing kalsada. So, sabi niya, paano daw niya ilipat yung CR niya. Kasi nung mga kababayan, nung una, nandun pa po yung bahay ng tiyahin ko sa likod niya, sa unahan ng CR. Nung nadaanan na ng highway, naiwan yung CR. So, ayan, nahihiya daw siya. Gusto ko eh, Sigo ako doon po, tapwara kay. Sika, ako doon, skando doon, turun. Untak nga rin. Ay, okay na kay. Pamituan, may tugay lang po kung kaabuan. Sumsitiro, ipong kaabuan, tumimos. Kunad man, kakit ka. Huwag alinon, no ka, kuha. Oh, yeah, porong, nukat, kumain. Anto na, kwaro, do, inidoro, do. O, do, Noon ako karami lang, tabay. Huwag kakit ako dito. Minsan, tawan. Ate mo. Kung na nag-init ako. Indos si Mabon. Gindos la. Kung na mag-init naman. Ako ikaw, bigla po ako. Nang-indosan ko, maray. Kapag karili. So, planuhan natin yan. Ilipat natin yung CR. So, ngayon ko lang talaga napansin mga kababayan, no, yung CR nila nasa unahan ng bahay nila. So, mas mauna ka pang makarating sa CR kaysa dito sa bahay nila. So, kaya sabi niya, sana hindi daw siya mahinto sa paghornal dito sa akin para daw meron siyang maipon para dyan sa CR nila. So, ayan. So, magtrabaho dyan ta. Nalo po sila, gakong daruan, bakit bagubo. Yung po eh. Dito sa CR. Kung pa na sila, amoy niyo iya, sumito, marado, diyan eh. Katanaan din sa maitan. So, yung anak pala niya na babae, mga kababayan, kinuha ni Edilon, siya po yung nagpaaral ngayon. Tapos, siya naman, nagtatrabaho pa po siya ngayon as katabang, no? Katulong po, kasi hindi pa siya nakapag-board exam. Tapos siya mga kababayan, nakapag-graduate po siya sa pamamagitan po ng working student. Kaya nakapagtapos siya, tapos inalalayan po siya ng mama niya. Kaya ayun. So, ganyan din daw po yung gagawin ni Jeric sa susunod kapag nag-aaral siya. Mag-working student daw po siya. So, sa susunod na pasukan, hindi muna daw siya mag-aaral. Magtrabaho muna daw siya. So, ayan mga kababayan, no? Hanggang dito lang po yung video namin. Tapos, sila Onyot, ipapakuha ko na lang po sa kanila yung bigas nila. Tapos, kay nanay, dyan lang po yan sa bahay kasi ako lang po yung magbibigay sa kanya para yun po kasi yung request na sponsor ni nanay. Kung ano po yung yung sasabihin ng sponsor, yun din po yung ginagawa ko. So, everyday lang po ako nagbibigay kay nanay ng 2 kilo o kaya 3 kilo. So, ayan. So, magpasalamat ka, Lucky, Ma'am Tess. Inka kay daghang salamat, Ma'am Tess. Daghan salamat, Ma'am. Ito pa, Tess. Daghan salamat, Ma'am Tris. Oh, di kaya. Ma'am Tess. Oh, daghan salamat, Ma'am Tris. Ang utak niya, bigaw na.
hindi daw siya makapagsalita na maayos mga kababayan kasi wala daw siyang ipin. So, kay ka, Jeric. Maraming salamat po, Ma'am Tess. Kapit kangaran. So, sayang, no? Sayang imong kuan. Ano na, puro So, ayan mga kababayan, no? Hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan. So, bye-bye. Bye-bye ka. God bless po sa inyo lahat dyan. mag-uuma. So, ayan mga kababayan, no? Nandito na po ako sa bahay namin. So, nandito po si June Nation mga kababayan dahil pinapabigyan din po siya ni Ma'am Tess ng bigas na isang sako. Hindi, niyan. Oh, pa. Tawagin mo muna. Tawagin muna namin yung mama niya kasi para po yan sa mama ni June. So, si June po mga kababayan ay isa po siyang nakuha po siya ni Ma'am Tess na bilang isang scholar. So, siya po yung number 1 na scholar ni Ma'am Tess. So, yung iba po mga kababayan, ipapakilala ko po sa inyo ngayong Saturday dahil magtatanim po kami ng gulay. So, antayin natin yung tsahin ko mga kababayan. So, ayan siya. So, bukas po, dadalhin na nila doon sa kanilang sakahan para meron po silang konsumo. So, naigipahatag si Ma'am Tess nga bugas sa imo ha. Pang konsumo daw ninyo dito sa uma. Uya. Uy, Salamat. pasalamat ka Ma'am Tess. Inka kay maraming salamat Ma'am Tess. Maraming salamat, Ma'am Tess. Matangis. Nang katawa man ka. Ay, di ko kamao. Di ka kamao mo. Howd man ka Tagaw. dili howd man ka magbisaya. Kamao man kung Bisaya. No. Ito iskandan. Ang discount dili man na video call, kuan man na video ato apa na i-upload para makita dito. Akala niya video call, nasaan daw si Ma'am Tess dyan. Nasaan daw si Ma'am Tess, sabi ni Tita Maria. So, si Maria po yung pangalan niya. So, magkaparehas sila ng pangalan ng sponsor ni Ninita. Si Ate Maria. So, mauna na imong konsumo. So, maadto ako dito karong Sabado kay magtanom tag mais. Pipino. Na, ayan ano yun. Na ikaw to, unsay mga sulti nimo sa imong sponsor? Nagpapasalamat po ako ng marami sa iyo, Ma'am Tess. Dahil po sa iyong tulong is nakalilipat na po ako sa aking boarding house kasi po nagsisikit-sikit po kami doon sa dati kong boarding house. So maraming salamat po sa iyo, Ma'am Tess. Sa lahat ng mga tulong mo sa amin. Okay. So, yun lang po mga kababayan, no? Dahil uuwi na po sila ngayon doon sa kanilang bahay. So, bukas po doon na sila sa sakahan nila. So, maraming salamat mga kababayan. Thank you po. Bye-bye kami yan. Bye-bye. Bye-bye naman yan. Bye-bye. Bye-bye.